sa mga salarin doon. Sisimulan na natin ang epic rivalry para sa Aurora. Gusto nilang ma-secure at ituloy ang kanilang win streak. Pero para naman sa Team Liquid PH, gusto nilang manalo para sa playoff spot. Simulan na natin yan sa pagpasok dito na kung saan si JP ay sumisilip agad sa Jungle Cup ni Demon Kite. Ayun nga dalawa kagad ang nakita. Actually, tatlo nga ata yung nakita niya. Tinan mo, magle-level 2 na kagad itong si Daddy James. Larangan. Pero naharangan. Kailangan niya lang iwasan. Hindi pa naman din ganun kasapat yung damage ni Yue para indahin dito ni Daddy JP. Pero gusto ko lang balikan yung sinasabi mo. Tama ka dun kasi hanggang ngayon ay maaari pa rin na matabla ng Aurora yung 13 streak na nakuha ng Onyx Philippines, and I think ito yung minamata nila eh. Minamata rin talaga nila even yung Little Wanderer pa lang na makukuha at mapapasa kamay nga ng Aurora. Pero para dito sa isang Obsidia, Kuya Joshi, ano ba yung strength niya going up against sa isang Arit? Kailangan kumonek yung ulti, yun yung pinaka-isa sa condition ng isang Obsidia to win that match kung 1v1 lang. Pero kung magkakadalawan naman, matakas kasi yung kite abilities ng isang Obsidia because of the movement speed na bigay na kanya second skill. Ay! Pero damage-wise! Oh my gosh, napaka-hapde. Ay! Yun na! Naka-flicker din. And the synchro vision. Dito mama, sabay may sticker din na ginawa dito si Doming. Ito yung mahirap kapag Obsidia ang gamit mo. No? Hindi ka makalapit ng maayos. Dahil alam ni Doming na wala pang damage yan. Lamang kasi siya eh, di ba? At nakita din natin may konti ngang patikim pa na recall na TP. Kasi nga, na-force niya yung flicker ni Oheb. I was just about to say na damage-wise, you would really give it to a Harith. Kasi kailangan pa ng stacks, kailangan ng oras ng Obsidia. Just like what we said during the Series 1, it would take 12 minutes. Okay. Given the fact na hindi ka pa mamamatay. So kung mamatay ka pa within that 12 minutes, hahaba ng haba yung wait time na kailangan nyo. Yun naman talaga yung isa sa keys to victory ng TLPH. Kailangan ma-survive nila yung early game. Okay, papasok na ka dito. Demon Kite nakakuha ng bago. Kasama pa yung ulo ni Card TZ dito. JP mamamatay. Same with Salmon. Tatlo agad ang nakuha ng Northern Lights. Turtle plus kills at hindi pa doon magtatapos. Orange pa. Mag-i-invade pa sila dito. Si Sanji sisilip pero delikado yata yung buhay niya. Purify, nagamit na niya. Pero nandun yung Earthen Rampart. And live with a kill. Pasok si Carlito. Maagang bakbakan ng ating nakikita. Yue ay tatamaan din ang Precious Chance. Hindi pa sapat yung damage. Pero nandun na rin si JP. Huling si Light. Pero nabuhay pa rin with the sliver of health. Habang si Cartesian, ako lumalalim na rin ata. Itong si Edward. Flicker na force na rin. Kaya lang hindi na siya makakatakas dito sa kamay ni Daddy JP. Hindi man nakuha yung orange buff pero hindi rin naman totally naka-counter ang TLPH. Isa lang ang nakuha nila doon. Let's go back to sa sinasabi ni Wolf na XP-laners are the game tempo controllers dito sa laban na to. And with Edward, with the Lapu-Lapu, he really controlled TLPH during the turtle take. Nung sumama siya, that's 4 na assist niya at 4 yung kill score ng Aurora. So technically, that's 100% kill participation para kay Edward. Dagdag pa natin yung mga magagandang Earthen Rampart na nanggagaling mula dito kay Light. Literal na nabubuwag niya yung cavalry. Hindi sila makapag-form ng maayos dito at talagang guguluhin niya. Plus, idagdag pa natin yung vision din mula sa isang Yisun Shin. Diba? Parang mahihirapan din talaga dito ang TLPH sa early game. Literal, kailangan nilang ma-survive itong matinding early game ng Rora. At pwede na nga yatang umikot yung Aurora sa baba. Grabe yung laning na stage na dadaanan talaga ni Oheb against Doming Kite. Arguably one of the best na gold laner na kapag dating sa laning, talagang palag-palag. Ngayon, papunta na rin at pabuhay na rin yung ikalawang pagong. Pero available na pala ang Hunter Strike para dito kay Demon Kite. Nandiyan na rin yung reverse, so pwedeng maka-expect tayo na maagang pestuhan. Lalong-lalo na, yan na nga, nandito at kumpleto na ang Aurora Gaming. Wala pa si Edward, pero mas marami sila compare sa Team Liquid. Okay, sinasalo lang nila yung damage ha. JP nalabag yung Categories Pathway. At doon yung Tectonic Charge. Ngayon nalabag yung Summon Force. Maximus na rin Doming. Nakakuha na siya kagad ng kill. Atras mula, walang iba kundi ni Sanji. Edward ay nakakuha na rin ang isa sa may pagong ay malayang makukuha ng Aurora. Gandang setup mula kay Light. Ganda nung targeting ng Aurora. 2 kills ang makukuha plus meron pang turtle. Kanina binanggit mo na malayo pa si Edward pero nung nakalapit na, ayun, yung kaya niyang ibigay na control sa TLPH. And not just that, even the amazing Tectonic Charge na binanggit mo na nga rin, together with
Light doon sa pag-setup niya ng tatlo na maximize ng mahalaga yung AOE ng tech charge na yon. Kasi dati, Yun, oh. yung nasa harap lang ng pader ngayon, yung buong paligid ng pader na binunggu mo, tatalon. Dagdag pa natin no, yung gandang positioning ni Doming Kite dun sa gilid. Literal na nakasayaw lamang siya doon. At nakita na rin natin na umiwas na lamang si Oheb kasi alam niya din na late game pa talaga ang isang Obsidia. Oh. And we're gonna be seeing Aurora na baka ituloy-tuloy na nila itong momentum na to. They have 3.7k gold lead. And surprising din na nananalo sa objective takedown ng isang YSS. Oo. By the way, napa-flicker din at na-force nila itong si US. So nabilangan na ito ng TLPH. Pasok si Carlito. Pero ang hirap kasi ng dadambahin mo, bato yan pre. Hindi mo basta-basta maahawakan yan. Uy, JP, uy, kailangan matras. Nagamit na rin dito yung tectonic charge. At mababaanan nila si JP sa naging proseso na yon. Balik mo na sa orange buff itong si Carlito. Habang si Doming Kite ay tumatrabaho na ikalawang tore na makukuha niya sa tagpong ito. Hindi pa tapos ang bakbakan. Sanford and itong si Carlito ay kailangan ding umatras. At nakikita natin, ganito pala pumindot pre pag YSS. Makikita natin dito sa Infinix Handcam kung paano gumamit ng YSS. Ito ang Infinix GT30 experience of victory for every madlang gamer na kung saan may action na naman. Ito na, nagpupul-kupula na ang madla! Patay na naman for the third time ito si Carlito. Ngayon si JP magkikinig sa target nila. Atras muna din si Sanji. Pinapatid pa rin naman yung mga binabali dito ng Aurora. Pero kakayanin pa rin Sanford ni Soak. Kaya lang hindi. Nagamit niya rin yung vengeance. Atras muna sila dito. Napakabilis ng rundown na inilalatag dito ng Aurora at maaari pa nga mabasag yung Tori sa gitna. Normally, it's safe to say na kapag may objective, lamang yung Fred rin sa YSS. But because of Aurora, targeting Carl TC every single time na may objective, hindi nila pinapabayaan na mawala sa paningin nila si Carl. In fact, binibigyan nila at sinusubukan nilang patayin. We have to give it to Light and Edward. Getting those crucial setups na kapag alam nilang kaya nila, bibigyan at bibigyan agad. The moment they saw JP dun sa top lane kanina, tech charge, mountain shocker, perfectly layered crowd control, tapos yung damage ay enough. Nung nakita ngayon si Carl TC, ganun na rin yung ginawa. Ang nakakatakot no, hindi sila nag-aalinlangan kahit isa lang yung masesetapan. Basta alam nila na kaya nilang i-burst down, mag-all in na dito ang Aurora at unti-unti ngang tumataas yung lead na meron sila dito. Pero for TLPH, again, this is to be expected. Lalong-lalo na nakita na natin ang Aurora Gaming na ganito talaga kataas yung potential nila sa early game. Yeah. Meron namang Obsidia ang TLPH. Ang kaso nga lang aabot ba tayo sa punto na mag-online yung Obsidian ni Oheb? Unti-unti nauubusan ng oras ng TLPH. They have to help Obsidia or Oheb scale dito sa laban na to. Kasi kung hindi, uulit-ulitin lang nila yung ganito. Okay, Earth naman nagamit at nabangga na rin si Carlito na naman. Ika-apat na beses na matutumba ang Young Goat. Ngayon, atras muna ito si Sanford. Sanji as well ay namimilipit sa sakit mula doon sa mga bad impact dito ni Yue. Napakaganda ng kontrol ng Aurora sa larong ito. Ang pinakamatindi doon yung pagpasok ni Edward. Wala siyang pake kahit Wala. ultihan siya ng isang Obsidia kasi kaya naman niyang inigate yung mismong passive Oh my. nung kanyang ultimate. Okay, ngayon hahawakan ng Team Liquid Philippines. Aray Titibayan ko. nila kanilo pero Sakit. tumama doon sa Sangin's Claw. Carlito ay pa-frontline muli eh. Uy, uy. Apat na ay nakuha na niya pero si Oy bata mag-index sa target nila. Abot naman hindi na Elmore. Hindi eh. Napag-ignore Uy, spot si Tigger. JP na naman ay namatay. Push ka to malalim. Itong si Amon Wow. Jing. Edward ay namatay. Ay. Same with Oy. Double kill na nakuha dito ni Demon Kite. At dire-diretso pa rin ang apat ng miyembro ng Aurora. May pagkakataon sila na umaga ng resources. Even taking itong Lord na ito. 1-for-3 trade, partida sa may base pa yun ng Team Liquid PH. Nakita natin si Edward on how he's willing to give everything para lang mapatay si Oheb. Kailangan na kailangan ng ginagawa ni Edward kasi siya yung pinaka-papasok. Siya yung pinaka-mag-i-intro for Aurora. And pwede na naman yung tech charge para gamitin as initiation for Aurora. Pero mas gugustuhin nila yung value nun pag mas maraming tinamaan. And Edward will give a hard time para sa ibang members. Tulad ng nasabi natin, maganda yung ulti ng Obsidia sa Harith. Pero kapag may Purify, hindi. Yun lang, no, yung pala yung naging counter doon. And handang-handa ang Aurora. Sa kumbaga pa, kung titignan mo at babalikin mo yung drop, para bang binate eh. Binate dito yung Obsidia, no? Para lalong makontrol yung early game. 11K under the 10-minute mark. Ganun kataas
Taas yung lead na nito. meron sila. Literal na even si Yue na pang late game, online na. Yung mga sanguine close bat impacts, nararamdaman na ng Team Liquid yung mga paniki eh. Hindi lang yun, even yung Chrono Dash, one Chrono Dash coming from Doming Kite, enough na para mag-deal ng 25% HP na damage kay Sanji. Aray, ang hapdi nun na, pero kailangan kumapit ng TLPH. Lord is up. Andito na sa may bandang harapan. Nagamit na rin kagad yung Hunt of Bones, pero siya ay hinata at siya ay napatay. Ohib ay nakuha na rin dito ng Corona. Apat na meron lang nandito na para sa TLPH. Shotgun squad, naiwasan ni Carlito. Lord ay buhay pa rin. Sanjay, babaril-baril lamang dun sa Lord at naglilista ng mga tore ang Aurora na Tectonic Charge! Dapat ito si Carlito, pero buhay pa rin naman. Makakapag-replenish ng buhay dito, pero si Sanjay free hit. Mamamatay si Daddy JP. Ngayon naman ay free hitting lang ito si Sanjay. Gayon din naman itong si Yue. Buhay pa at kompleto ang Aurora Gaming at magliliwanag sa game number 1.